Isa na naman pong pagpababang galaw ng market ang ating nasaksihan ngayong araw. Ang presyo po ni Solana ay bumaba ng halos 5% at maraming tanong ang bumabalot sa isyong ito. Ano nga bang dahilan sa likod ng pagbagsak ng presyo ni Solana? Paano po ito nakaapekto sa atin bilang mga investor at trader dito kay Solana? At higit po sa lahat ay ano po ang maaring mangyari kay Solana sa mga susunod na araw. Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang mga dahilan ng pagbaba ng presyo ni Solana. Yan, base po sa datos mula sa CoinMarketCap, si Solana ay bumagsak po ng halos 5% ngayong araw na naglagay po sa presyo nito sa bingit ng pababa sa ilalim ng $180 na presyo. Maraming dahilan kung bakit bumagsak po ang presyo ni Solana at ang ilan lamang po sa mga ito ay una ay ang pagbawas ng mga malalaking investor o whales. Ayon po sa crypto analyst na si Ginong Ali Martinez, malaking pagbabawas ng holdings ang mga whales o malalaking investors kay Solana. Ang bilang po ng mga wallet na mahigit 100 SOL ay bumaba po ng 2.24% sa nakalipas na 2 linggo. Mula po sa 154,653 wallets, ito po ay bumaba sa 151,184. Ibig sabihin ay marami pong malalaking holders ang nagbebenta ng kanilang Solana na siyang nagiging dahilan ng pagbaba ng presyo. Dagdag pa rito, ang Pump.Fun, isang meme coin launchpad, ay nagbenta ng 148,759 na Solana na nagkakalaga po ng mahigit $28 million. Ang malaking sell-off na ito ay nagdulot po ng mas mababang demand para sa Solana market. Pangalawa ay ang pagbaba naman po ng mga decentralized exchange or yung DEX, yan, o volume kay Solana. Ayon po sa DeFi Llama, bumaba po ng 24% ang DEX volume ng Solana sa nakalipas na 7 araw. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Ayan, dahil ang DEX volume ay isang indikasyon po kasi ito ng activities sa isang blockchain network. Kapag bumaba ito, ibig sabihin ay kaunti lang ang nagpapalit ng kanilang assets sa loob ng network na siyang nagdudulot ng pagbaba ng presyo. Ang pagbaba po ng activities sa DEX ni Solana ay may kaugnayan din sa paglipat ng kapital patungo sa ibang network tulad po ng Binance Smart Chain or BSC na may 50% pagtaas sa DEX volume sa parehong panahon. Pangatlo ay ang epekto po ng Libra meme coin scandal. Ayan, isa pang malaking dahilan ng pagbaba ng presyo ni Solana ay ang kontrobersyal na Libra meme coin rug pull. Ang Pangulo po ng Argentina na si Pangulong Javier Milei ay nag-promote ng Libra, isang Solana-based meme coin sa kanyang X dating Twitter account. Ngunit ilang oras lamang matapos itong sumikat, bigla po itong bumagsak ng 94% na nagresulta sa pagkawala ng $286 million mula sa 74,698 na mga traders. Samantala, ang mga insiders o mga nasa loob ng project ay di umano'y kumita ng higit $100 million bago po ito bumagsak. Yan, dahil dito ay muling lumakas po ang takot, duda at pag-aalinlangan o ito po yung tinatawag na FUD. Yan po, Fear, Uncertainty, and Doubt sa loob ng Solana ecosystem. Marami pong traders ang nagdesisyong lumipat sa ibang blockchain networks dahil po sa pangamba na baka maulit ang ganitong insidente. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari sa presyo ni Solana sa susunod na mga araw? Dahil sa mga nangyayari ngayon, may posibilidad na lalo pang bumaba ang presyo ni Solana sa mga susunod na araw. Isa sa mga dahilan nito ay ang paparating na pag-unlock ng $2.06 billion na halaga ng Solana tokens mula po sa FTX bankruptcy estate ngayong darating ng buwan ng March. Ang mga token na ito ay hawak ng iba't ibang investment firms tulad po ng Pantera Capital at maaring ibenta ito sa open market. Kung mangyari po ito, posibleng lumaki ang selling pressure kay Solana na maaring magdulot ng mas matinding pagbaba ng presyo. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Solana. Ayan. Meron pong mahalaga pong mag-ingat tayo sa pabago-bagong galaw ng presyo. Yan, meron pong ilang mga bagay na dapat po nating tandaan dito. Una ay huwag po tayo mag-panic selling. Kung
hawak mo o nag-hold ka ng Solana bilang long-term investment, hindi kailangang magmadaling magbenta. Ang pagbagsak ng presyo ay maaari pong pansamantala lamang. Pangalawa ay mag-research bago po pumasok sa anumang crypto investment. Lalo na po sa mga meme coins dahil mataas ang tsansa ng rug pull o panluloko. Pangatlo ay bantayan po ang market trends at saka FUD levels. Ang dami po ng takot at pag-aalinlangan sa market ay maaring makaapekto sa presyo ng isang crypto asset. Ang pag-unawa sa mga balita at analysis ay makakatulong sa ating desisyon. At ang pang-apat o panghuli ay gamitin po ang stop loss orders. Kung ikaw po ay nagtitrade or trader ka, gumamit po ng stop loss orders para protektahan ang iyong puhunan kung sakaling biglang bumagsak ang presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbaba po ng presyo ni Solana ngayong araw ay dulot ng maraming bagay, mula po sa pagbebenta ng mga whales, pagbaba ng activities sa DEX, hanggang sa kontrobersyal na Libra meme coin rug pull. Bagamat may mga negatibong balita, hindi ibig pong sabihin nito na tapos na ang magandang takbo ni Solana. Marami pa ring development sa kanilang ecosystem at maaari pang makabawi ang presyo nito sa hinaharap. Sa mga ka-crypto po natin dyan, ayan, ay lagi po nating tandaan na mag-research, huwag pong magpadala sa hype at manatiling updated sa mga nangyayari sa market. Dahil sa mundo ng crypto, ang bawat paggalaw ng presyo ay isang oportunidad. Maaari pong maging risk, pero maaari ring maging pagkakataon para sa mas malaking kita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.